Ngayong umaga, iniligpit natin si Ali Larijani, ang punong komandante ng Revolutionary Guard, ang grupong gangster na namumuno sa Iran na yon. Iniligpit din natin pati ang komandante ng Basij na kasabwat ng mga gangster na nagdudulot ng takot sa Tehran at ibang lungsod ng Iran laban sa mga tao. Nandun tayo, kumikilos mula sa Impapawid gamit ang mga eroplano ng Air Force, drone at nag-ooperate din doon. Pinapahina natin ang rehimeng ito para bigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na mapatalsik ito. Hindi ito agad-agad mangyayari at magiging madali, pero kung magpapatuloy tayo, magkakaroon sila ng pagkakataong kontrolin ang kanilang kapalaran. Tinutulungan din natin ang mga kaibigang Amerikano sa Golpo. Matagal akong nakipag-usap kay Pangulong Trump kahapon tungkol sa kooperasyon ng ating puwersa ng himpapawid at dagat, pati na rin sa pagitan namin ni Pangulong Trump at ng kanyang grupo. Tutulong tayo sa pamamagitan ng dituwirang pag-atake na naglalagay ng presyon sa rehimeng Iranian. Bukod sa direktang aksyon, marami pang sorpresa at estratehiya sa digmaan. Hindi namin ilalantad lahat ng taktika dito, pero gaya ng sinabi ko, marami ang mga ito. Ngayon tungkol naman sa isa pang punto, ang pinakamahalaga para manalo sa isang digmaan. Ito ang tinatawag sa Ingles na tenacity. At sa Hebreo, determinasyon, 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 determinasyon ng mga leader, determinasyon ng mga komandante, determinasyon ng mga tao. Determinado kaming manalo at makakamit namin ang mga layuning ito. Huwag pansinin ang mga nagkakalat ng panghihina ng loob. Nakakamit natin ang mga makasaysayang tagumpay sa tulong ng Diyos pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Ngayon, isa na tayong makapangyarihang bansa, halos pandaigdigan, kasama ang ating kaalyadong superpower, na magkasamang lumalaban para sa isang malaking tagumpay laban sa mga banta na maaring sumalungat sa atin. Anong ibang bansa ang may ganito? Lahat dito inaatake. Sino pa ang kasing lakas natin ng mga alyansa, puwersang depensa ng Israel, hukbong pangimpapawid at matatag na bayan? Kaya manatili kayong matatag at gusto kong sabihin sa inyo na tutulungan din namin kayo. Tungkol sa lahat ng kabayaran, inutusan ko na ihanda ang plano at pati na rin ang layunin, tutulungan natin ang hilaga at lahat ng nananailangan. Tulad ng dati nating ginawa para sa mga tao na parang leon at tulad noong coronavirus, ngayon ay gagawin natin ito ng mas matindi pa. Atensyon para sa napakahalagang nagbabagang balita. Ilang matataas na opisyal ng Iran ang napatay. Paano nito binabago ang estratehiya ng sandatahang lakas ng Israel mula ngayon? Siyempre, kaya si Ali Larijani na siyang pinakamahalagang pangalan sa mga nasawi ay nakita ng kahit man lang ilang mga Amerikano. Ang mga opisyal tulad ng kasalukuyan de facto na lider sibil matapos ang pagpaslang ay napakalapit sa yumaong lider supremong si Khamenei. At siya, gaya ng alam mo na siguro, ay kabilang sa pinakamataas na antas. Isa siya sa mga pinakamatataas at pinakamahalagang personalidad na natitira pa sa loob ng rehimen. Siyempre kung siya ay napatay na ngayon, ang pangyayaring ito ay isa na namang pagkawala sa dating hierarkiya na kailangang palitan ng mga Iranian sa lalong madaling panahon. Siyempre ang itinuturing na posible ang susunod na kataas-taasang pinuno ngayon ay ang mismong anak ni Khamenei, si Mojtaba. Pero hindi pa tiyak kung gaano siya kalubang na sugatan sa isang pag-atake noong umpisa pa lang ng labanan na ito. At kaya mukhang malinaw na ang hukbong sandatahan ng Israel, partikular at marahil higit pa kaysa sa hukbo ng Estados Unidos, ay nakatutok sa pag-aalis ng buong pinakamataas na antas, ang mga matataas na antas ng rehimeng ito. Naniniwala ako na malinaw na ipinakita ng mga Israeli na ang hinahangad nila ay pagbabago ng rehimen. Hindi lang ng kataas-taasang pinuno sa itaas, kundi talagang pagbabago ng buong rehimen. Bilang isa sa mga pangunahing layunin ng operasyong ito, o kahit papaano, sinusubukang ihanda ang lahat ng kinakailangang kalagayan para dito. Kaya alam mo, isa-isa o minsan, sabay-sabay nilang inaalis sa mga taong ito. Interesante ring makita kung paano magre-reorganisa ang rehimen at kung agad silang magtalaga ng kapalit sa mga mababakanteng matataas na posisyon. Gets mo? Naglalagay ito ng target sa susunod na maaaring mapunta sa mga posisyong iyon. Isang sensitibong sitwasyon ito sa Tehran, pero sabi ng mga analista, malalim ang pagkakaugat ng rehimen. Makakahanap sila ng mga tao para sa mga posisyong iyon.
Hindi talaga mababago ng ganitong asasinasyon ang takbo ng digmaan, pero iba-iba ang opinyon ng tao. Maraming dapat suriin dito, pero gusto kong mag-focus sa isang bagay. Ito ang bagong post sa social media ng IDF na muling binibigyang diin ang ilang matataas na opisyal na napatay. Tungkol ito kay Ali Larijani na binanggit mo at binigyan kami ng buod kung sino siya. Napatay na ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran na isa ring epektibong leader ng rehimen. Gusto ko magsalita ng kaunti tungkol kay Mujtaba Khamenei, ang bagong leader supremo. Dave, hindi pa natin siya nakikita sa publiko, puro pahayag lang na iniuugnay sa kanya, wala pang opisyal na pahayag hanggang ngayon. At dahil sa katotohanan ang lahat ng mga opisyal na ito ay isa-isang inaalis, ito ay tila isang uri ng estratehiya sa loob ng rehimeng Iranian. Ano ang posibleng dahilan na hindi pagpapahintulot kay Mujtaba na maglabas ng pahayag at makita ng mundo? Kaya ayon sa mga ulat, nasugatan siya dati sa labanan at imihayag ni Pangulong Trump sa publiko na hindi natin alam kung siya ay buhay pa. Hindi ko alam kung sinusubukan nilang akitin siyang lumabas para patunayan na buhay pa siya, pero kung ipagpapalagay nating buhay pa siya, at ang paninang Iran ay nagsasabing dahil walang ebidensya na kabaligtaran, nagpasya silang panatilihin siya o nagpasya siyang manatiling nakatago sa anino. Maiintindihan mo ang dahilan kapag nakita mong pinapatay ang lahat ng ibang matataas na opisyal. Kung hindi alam ng mga Amerikano at Israeli kung nasaan siya, siguradong iyon ang pinakamainam na lugar para sa kanya. Kung nais niyang mabuhay at pamunuan ng rehimeng ito balang araw. Sinabi ni Pangulong Trump sa isang panayam sa Axios na hindi siya nakikita ng Amerika bilang isang katanggap-tanggap na kahalili. Nakikita siya bilang isang matigas na leader. At alam mo, ang pagpapalit lang ng isang Khamenei sa isa pa ay hindi naman talaga isang bagay na maaring ibenta ni Pangulong Trump bilang isang malaking tagumpay. Tama, lilipat lang sa susunod na henerasyon ng parehong pamilya. Malinaw na mas gusto nila ng mas malalalim na pagbabago sa rehimen. Sa ngayon, siya pa rin ang opisyal na namumuno. Kung gaano siya ka-epektibong kumokontrol, kung may kakayahan pa siya mag-decision sa ngayon, alam mo, nakaupo dito sa Washington, napakahirap para sa akin na suriin yon. Mahirap kumuha ng impormasyon mula sa Iran, mula na magsimula ang mga protesta dahil sa mga blackout at iba pa. Talagang mahirap pakahanap ng impormasyon. Dave, gusto ko rin pag-usapan ang tungkol sa balitang nakita ko na maaring mag-usap muli ang mga opisyal ng Amerika at Iran o kahit papaano maupo ulit sa mesa ng negosasyon. Malinaw na ang mga pag-atake ay unang nangyari noong Pebrero 28, simula ng pagkabigo ng negosasyon sa nuklear ng dalawang bansa. Anong balita ang naririnig mo ukol sa negosasyon ng Amerika at Iran? At paano naman sa panig ng Iran? Sino ang magiging responsabale sa pamumuno ng mga pag-uusap na ito? Oo, napakaganda mga tanong yan. Sa ngayon, ang pangunahing kausap nila ay si Foreign Minister Araghchi. Siya ang namuno sa negosasyong nuklear at direktang kinausap si Steve Witkoff, kinatawan ni Pangulong Trump. Nagpapalitan sila ng mensahe sa signal. Laging may kasunduang nuklear, 12 araw na digmaan, higit pang negosasyong nuklear, at heto na naman, isa pang digmaan. Sa malaking bahagi niyan, may komunikasyon sa pagitan ni Witkoff at Araghchi. Yon ang naging pinakadirektang paraan ng pakikipag-ugnayan. Iniulat ng Axios kahapon na may mga mensaheng ipinadala sa pagitan ng dalawa. Pero itinanggi ito ni Araghchi na sinabing wala siyang direktang kontak sa mga Amerikano. Di malinaw ang kasalukuyang antas ng komunikasyon. Naintindihan namin na may naunang paglapit at kontak, ngunit parehong panig ang magsasabing hindi pa tamang panahon para sa negosasyon. Sabi ng mga Amerikano, oo, gusto namin ng kasunduan, pero di namin alam kung sino ang may kapangyarihang makipagkasundo. Sa ikalawang tanong mo, sabi ni Pangulong Trump, hindi namin alam kung sino ang may kapangyarihan para makipagkasundo. Sa ngayon, ang Revolutionary Guard at ang mga militar ang may kontrol sa malaking bahagi ng bansa. Wala kaming direktang ugnayan sa bagong pinakamataas na pinuno. Kaya napakahirap talagang malaman kung kanino makikipag-usap kung wala namang kapangyarihan si Araghchi. Mahalaga siya dahil siya ang kilala nila, siya ang nakausap na nila noon at siya pa ang buhay. Kaya siya ang pangunahing tagapamagitan.
Pero kailangan pang alamin kung ang paunang lapit na ito ay hahantong sa seryosong usapan. Sabi ng mga Iranian na hindi sila makikipagnegosasyon sa mga kondisyon na gusto ni Pangulong Trump na magkaroon ng malaking kontrol sa daloy ng langis at magkaroon ng impluensya kung sino ang magiging susunod na pinakamataas na leader. Tinatanggi ng Iran ito at nais nila ng kabayaran mula sa Amerika dahil ayon sa kanila, ang Amerika ang nagpasimula ng digmaan. Malayo pa sila at ayon sa alam natin, wala pang seryosong pag-uusap na nangyayari ngayon. Gusto ko lang ilapit pa ng kaunti ang live na larawan sa screen. Maraming usok sa Beirut, Lebanon dahil sa tuloy-tuloy na operasyong militar ng Israel laban sa mga target ng Hezbollah sa lupa at himpapawid. Gusto ko rin ipakita ito sa atin. Nagkaroon ng post sa social media ang US CENTCOM na nagbibigay ng mga update tungkol sa kung paano ang mga operasyon. Sa panig militar ng Amerika, ito ay ipinost sa X. Patuloy na hinahabol at winawasak ng mga puwersa ng Amerika ang mga target na Israeli-Iranian na nadudulot ng banta sa mga Amerikano at sa mga kapitbahay ng Iran. Ang sulod kong tanong, Dave, ano ang alam natin sa lagay ng militar ng Pentagon at kung may paparating ka bang tropa sa lugar na yon? Ano kaya ang layunin ng bagong yugto? Based sa pagkakaintindi natin, may mga barko ng hukbong dagat ng Amerika na nagdadala ng libu-libong mga sundalong pandagat papunta sa reyon. Hindi naman ibig sabihin ito na ito ay isang puwersang panlupa na ilalapag sa Golpo ng Persia. Sabi ni Pangulong Trump na walang puwersang panlupa. Pero ito ay dagdag lakas lang para sa kampanya ng malayuang operasyon. At sa isang banda, nagpapahiwatig ito sa mga Iranian na handa tayong magpadala ng totoong mga mandirigma sa lugar ng operasyon na ito. Sa tingin ko, alam mo, nagbago na ang mga layunin sa loob ng 2 linggo ng digmaan bilang sagot sa pangalawang bahagi ng tanong mo. Sa ngayon, ang layunin ay muling buksan ang kipot ng Hormuz dahil talagang naapektuhan nito ang pandigdigang kalakalan ng langis. Ngayong pinutol na ng mga Iranian ang halos lahat ng trapiko ng barko sa Golpo at Kipot. Napatunayan nilang kaya nilang isara ang daluyan na yon at pigilan ang paglabas ng langis mula sa Golpo. Tumataas ang presyo ng langis. Kahit sino nagmamaneho sa lungsod ay mapapansin ang pantaas ng presyo sa mga gasolinahan. Nararamdaman ito ni Pangulong Trump at sinusubukan niyang bumuo ng internasyonal na koalisyon kasama ang UK at ilang estado sa Golpo. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang Japan, South Korea at ilan pang mga Europeo na sumali rito. Pero marami sa kanila ang tumatanggi, sinasabi nilang ayaw nilang magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa Kipot para sa isang tunay na digmaan, para sa isang alitan na hindi naman nila sinimulan at talagang hindi kanila. Mas mataas din ang presyo ng langis na binabayaran nila at may alalahanin sa ekonomiya. Pero maraming bansa ang ayaw makisangkot o ilagay sa panganib ang kanilang puwersa para tumulong mag-escort ng barko o maglinis ng minang posibleng ilagay ng mga Iranian sa Kipot. May ilang mahahalagang bagay na nangyayari. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na ang hukbong dagat ng Iran ay patuloy na wawasakin. At akihin nila, alam mo, ang mga lugar militar ng Iran na abot ng Kipot para subukang gawing imposible para sa mga Iranian na atakihin ang mga komersyal na barko sa pamamagitan ng puwersa. At pagkatapos, susubukan nilang bumuo ng koalisyon na, kasama ang Amerika, ay magbibigay ng ilang antas ng seguridad. Hindi pa rin tiyak kung ilang internasyonal na kumpanya ng pagpapadala at mga oil tanker ang handang subukan ng sistemang ito, kahit na ipatupad ito ng Amerika. Alam mo, padadaanin ba nila ang kanilang mga oil tanker dito kung patuloy na babantaan sila ng Iran na aatakihin? Isang napakahirap na sitwasyon para sa Amerika na subukang lutasin ng maayos sa lalong madaling panahon. Pero masasabi ko na ito ay nasa tuktok ng listahan ng mga prioridad ni Pangulong Trump. Kapansin-pansin at ipinakita mo ng mga post kanina, sa tingin ko para sa mga Israeli na siyang mga kaalyado ng Amerika sa digmaang ito, mukhang nakatutok talaga sila sa pag-aalis ng mga elementong politikal ng rehimen. Ang Amerika ay talagang nakatutok sa pagwasak ng hukbong sandatahan ng Iran at sa pagpapanumbalik ng kalayaan sa paglalayag sa Kipot ng Hormuz. Mukhang ang mga Israeli talagang nakatutok pa rin sa pagpapabagsak ng rehimen o pagpapahina ng rehimen hanggat maaari. Kaya sabay na tinutugunan niya yon ang dalawang layunin.
Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga Marines na ito ng STC na papunta sa reyon? Sa totoo lang, hindi malinaw kung ano ang papel nila at paano nila mapapalakas ang kakayahan ng Amerika na tuparin ang mga layuning ito. Ipinapakita nitong hindi nila inaasang matatapos agad ang labanan, kaya patuloy silang nagpapadala ng dagdag na puwersa sa reyon. Gusto ko lang idiin ang tungkol sa radar system natin nung huling tugon. Ito ay live na larawan ng kipot ng Hormuz. Ngayon, nakikita natin kung paano gumagalaw o hindi gumagalaw ang mga barko at trapiko sa lugar na iyon. Dave, marami na tayong natalakay. Nais ko ring malaman kung may iba ka pang naiisip o binabantayan na dapat malaman ng ating mga manonood sa mga susunod na araw, lalo na't mabilis ang mga pangyayari. Tungkol sa panig na ekonomiya ng usapin, may humigit kumulang 125 oil tanker ang dumadaan sa kipot bawat araw noon. Ngayon, bumaba ito sa pagitan ng 3 at 5. Ilan lang ang nakakadaan, pero sa kabuuan, halos tuluyan ang tumigil ang transportasyon sa dagat. Ipinapakita ng mga palatandaan na aktibong naghahanap ang mga bansa ng hiwalay na kasunduan sa mga Iranian para makadaan ang kanilang barko. Na isang napaka-interesanteng pangyayari. At mukhang alam mo na ang kahit anong bansa na may kaugnayan sa Israel ay mas malamang na hindi tratuhin ng maganda ng mga Iranian sa mga halatang dahilan. Sige, kaya itong klase ng diplomasya mula sa dalawang panig. Ang US na sinusubukang bumuo ng isang koalisyon para, alam mo na, buksan ang kipot. Nakikipagnegosasyon din ng mga Iranian sa ibang bansa tungkol sa kondisyon ng paglipat ng kanilang kargamento. Isang interesting na klase, hindi sumasabog ang mga bagay at hindi rin mga leader na ine-eliminate. Sa palagay ko, ang elementong ito ay malamang na may mas malalaking implikasyon para rin sa pandaigdigang ekonomiya. Yan ang senaryong babantayan ko. Dave Lawler mula sa Axios, laging isang kasiyahan na makausap ka. Mag-uusap ulit tayo sa lalong madaling panahon. Salamat, Wes. Salamat din.